Ayan, magandang umaga po dito sa amin. At magandang gabi dyan sa Pilipinas, mga boss, chief, sir, kamusta na po kayong lahat, mga kababayan? Ano po? So ayun mga bossing, no, umpisa na naman po tayo, panibagong vlog, mga kababayan, mga bossing. At syempre po, no, gusto ko munang i-shout out yung mga nandiyan na po sa comment section. No, nandiyan si Ma'am Delia Rosario, si Joel Q ng Cereza po, si Marge, at nandiyan na din po, sino pa? Sino pa nandiyan? Si Marge, at yung ibang Cereza Force family. Nandiyan na din po si Sir Archie Beroya, mga kababayan. Game na ho, umpisahan na po natin ito, mga bossing, no? Wala yung founder ng Cereza Force, tulog na siguro. Game na ho, eto muna, no? Puntahan muna natin ito. Gloria Macapagal Arroyo, Topacio, may mga kasamang mga vloggers daw. Sa gitna ng usaping kudeta sa Kamara, spotted si Congresswoman at former President Gloria Macapagal Arroyo. Sabi ni Sir Joel ng Cereza Force, may gumagapang sa likod mo, Boss Mark, Ninong Ramos. Hindi ko alam. Baka may multo ko sa likod. Kasama si Attorney Ferdinand Topacio at ilang vlogger. Ano kaya ang kanilang pinag-usapan? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Unang inulat sa Billionaire News Channel ang umani umuugong na kudeta sa Kamara para patalsikin si House Speaker Bogie D. Sa nakalap Mga nagmamaang-angan pa kasi ho, no, mga kababayan. Ang nakikita ko ho dito, mga bossing, no, hindi nila kayang maipahinto doon sa Supreme Court. Kaya ngayon, ang plano pakay at gusto namang gawin patanggal yung House Speaker, tapos ang papalit kung sino man yung mga kakampi o kakampi ni Sara Duterte diyan sa Kamara upang sa ganon mapahinto na naman yung impeachment. Ang walang kamatayan nilang paghanap ng butas sa mga teknikalidad ho, mga bossing, no? naming impormasyon, balak ni former President at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na palitan si Speaker D. Kahapon, mariin itong itinanggi ni GMA. Pero ngayong weekend, kumakalat online ang isang larawan na tila pagpupulong ng ilang vloggers kasama si Attorney Ferdinand Topacio at Congresswoman Arroyo. Sino yung mga vlogger dyan? Silipin natin dyan. Hindi ko makakilala yan. Base sa caption ng post, nangangamoy kudita. Uy, laitera ni Daddy. Aba, kilala ko to Kilala ko yung laitera ni Daddy Palag ni Topacio, kuha ito sa breakfast meeting para sa karawan ni former President Gloria Arroyo noong April 7. Pagdidi niya, walang kudita na napag-usapan sa meeting. Maybe they are so afraid. Pero ang alam ko, mga kababayan, kagaya nung nasabi ko sa inyo, nung isang araw pa lang meron silang binubuo yung RAGE, yung RAGE, no, sa pangunguna ng PDP, at si Baste Duterte ang naging presidente nga. Yun yung nakikita natin na binubuo nila. Para sa naman yon, paninira na naman, no? Para gibain, pabagsakin na naman po ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Paulit-ulit. Wala naman pong mangyari, di ba? Di ba, Ma'am Neng Gigi? Ng GMA na nag-breakfast meeting lang kami, natakot pa sila. Wala rin daw Nag-breakfast meeting lang daw po sila, natakot na daw sila. Hindi kasi yung mga estilo galawan ho nila, mga kababayan, hindi ho titigil Alam mong kapag ka sila ay nagpulong-pulong, meron na naman pong binabalak na mga panggugulo na naman ho, mga bossing, di ba? ni isang miyembro ng Kamara sa naturang meeting. Pero aminado siyang nahapyawan dito ang tungkol sa politika. May mga parang napag-usapan mong plan. Siguro yan, ganito yan, no? Sige, mga vlogger, ganito ang mangyayari, no? Ganito ang ipapakalat natin, ganito ang sisiraan natin, ganito ang gagawin natin, pababahuin natin yung mga pangalan ng mga yan para ang taong bayan mawalan ng gana sa kanila. Tapos tayo iluluklok natin si Gloria para maging House Speaker, no? Tapos si Gloria Macapagal Arroyo ay ang gagawin susubukan na pigilan yung impeachment kay Sara Duterte. May tama, may punto po ba yung iniisip natin? Kaya lang mga kababayan, baka walang puwersa, walang lakas dahil kokonti na lang po sila. Wala nang naniniwala. Kaya tanggi na lang
yung ginagawa nila. Ay hindi, wala kaming ginagawang ganyan. Ay hindi, wala kaming planong mga kudeta-kudeta na ganyan. Ano gagawin, especially in 2028? Mga tentative plans like who are the possible contenders for president, etc. Mga ganon. We talked about politics. Siyempre, politiko yun eh. How can you avoid not talking about politics? Pero yun lang nangyayari. Siguro ho kasi si Topacio sawang-sawa na doon sa pagkatalo. Sawang-sawa na doon sa mabansagan na attorney tabla talo. No? Bakit to mga kababayan? Kasi karamihan ng mga kliyente niya na nakikita natin at nagiging kumbaga na-expose po sa mga Pilipino. Puro olats eh. No? Alice Guo, Denise Cornejo, sino pa? Yung isa na kasama ni Alice Guo na maganda, si Cassandra Leong. Puro rehas ang kinapuntahan no eh. Buloyski hindi pa talo at saka sino pa ba yung isa? Tsaka si Tebes, pero mga nakaoblo po. Siguro ayaw niya na ng ganong sitwasyon no. Sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, kapag ka may sala ka o kapag ka ikaw ay may dapat kaharapin o may dapat ipaliwanag o kapag ka ikaw ay dapat nasa loob ng kulungan, doon ka dapat. Siguro ayaw ni Topacio ng ganun. Ano po? Ang gusto niya, lagi kailangan sila yung masusunod ho. Kaya nakikisama doon sa mga kilusan o yung mga grupo na gustong mapatanggal po si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Noel Villalon, si Gloria pasubok na gawaman. No? Yan sa kapangyarihan. Yan yung unang inagawan niya si Era Pangalawa, yung dating speaker din. Sabi yan ho ni Noel Villalon. Tuloy natin. Ang pagbibigay kulay ng publiko sa pagsasama nila ni PGMA ay tila diversionary tactics lang para malihis ang usapan mula sa kapalpakan ng gobyerno at sa kitraw ng PBBM. Inang yan. Pasensya na ho mga kababayan. Parang paulit-ulit na lang po ng gano'n. Diversionary tactic. Paulit-ulit na may issue. Gago yata to. Pati yata ito naniniwala. Pati ito naniniwala na may stage 4 cancer ang ating Pangulo. Aba, putik na yan. Magpagamot kayo. Ano? Sino ang mukhang may stage 4 cancer? Mga kababayan, yun ba na nakikita natin sa publiko sa mga live na maayos na nakapaglalakad at nakakapag-speech at ginagampanan yung trabaho? Pero sa totoo lang ho, mas mukha ho na nakikita ko mga kababayan na may mga cancer yung mga DDS. Hindi ko ipinapanalangin, no? Pero cancer sa lipunan, yang mga DDS na yan. Kapansin-pansin din ka online at na may sakit raw si PBBM. Caution the public about the unfounded rumors about the because regardless of your stand with respect of the president, he is still spreading unfounded rumors about the president because totoo ba yun? Hindi, kasi ito nakikita ko yung sinasabi ni Annalyn Ando, no? Stage 2 daw, si Kitty nasa hospital. Nakita ko, may litrato, picture ni Kitty Duterte na nasa hospital nga po. May swero pa nga eh. May pagbisita pa nga po si Mr. Malasakit eh. No? Pero hindi ko lang alam kung may tulo. Yun, mga kababayan. O kung tulo, yung kinakaharap ni Kitty Duterte, ganda namang babae nun. Para magkaroon ng jolots, no? Political affiliation or your stand with respect to the governance of the president, he is still our president. Samantala, naunti ng Malacanang aligasyong may sakit ang Pangulo at iginit mismo ni PBBM na maayos ang kalusugan niya. Para sa agenda ay Saya Mirafuentes. Pero ipipilit to ng mga kampo ng mga DDS na may sakit si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Destabilisasyon ho yan mga bossing, no? Para sasabihin na, tingnan nyo, hindi na maayos ang Pangulo, hindi na nakapagpapunction ng kanyang trabaho ang Pangulo, tanggalin, sibakin, alisin na natin itong si Bongbong Marcos. At sino ang ipapalit? Si Sara Duterte daw ho,
mga kababayan. Ilang taon na lang? 2026 ngayon, 27, 28. 2 taon mahigit na lang, hindi nyo pa mahintay, no? Para mapatunayan ninyo yung sinasabi ninyo na sa 2028, kayo ang panalo. Di po ba mga kababayan?